Kumusta mga ka-wonder? Lahat ba nakapanood na ng part 1? Kung oo ang sagot, eto na ngayon ang part 2 ng video natin. Sa mga hindi pa nakapanood, abay, sayang naman dahil kalahati ng buhay nyo ang nawala. Joke lang ka-wonder. Sige na nga, eto ang maiksing part 1 recap. Nag-request sina at jj.ml_files at maximasilva-n1p na bisitahin at kumustahin ang mga lugar na ito sa Batangas na mahigit ng isang buwan mula ng sinalanta ni Tropical Depression Christine. Kaya sa part 1 ng video, pinuntahan natin ang Sitio Paso na hanggang ngayon ay nababakas pa din ang mga pinsala na dala ni Christine sa kanilang lugar. Pero hindi lang naman puro pinsala ang ating nakita. Sa tip ni at jj.ml, natuklasan natin na may nakatago palang magandang pasyalan dito sa Barangay Maria Paz, Tanawan, Batangas. At ito ay ang Latanawan Eco Park. Overlooking mo dito ka-wonder ang magandang view ng Taal Lake. Masarap din ang pagkain nila, kaya natitiyak kong mag-e-enjoy ka dito kasama ang iyong pamilya at buong barkada. At ngayon sa part 2 ng video natin ay kumustahin naman natin ang lagay ng Sitio Mahabang Buhangin dito pa rin sa Barangay Maria Paz, Tanawan, Batangas. Isolated sa ngayon ang Sitio Mahabang Buhangin dahil sa mga nasirang pathway o daanan sa bundok. Ang tanging paraan para makapunta sa lugar nila ay sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka. Nakausap rin natin ang babae sa likod ng viral video na ito mga ka-wonder. Isa ang namatay sa flash flood sa kanilang lugar at sa kasamaang palad hanggang ngayon ay di pa rin nakita ang bangkay ng biktima. Huwag na natin patagalin pa mga ka-wonder. Let's go! Wala po kayong balak na lumipat? Wala po pa. Ay, balak po namin lumipat. Ang problema po namin, Yung lilipatan. kung basta na lang ang makalipat. Oo. Ay, wala naman lilipatan pa. Dahil wala tayong marentahan na bangka sa Sitio Paso, kinakailangan pa natin ulit na maglakbay pabalik dito sa Barangay Wawa na sako pa rin ng Tanawan, Batangas. Mga more or less 20 minutes lang naman ang biyahe pag nakamotor mga ka-wonder. Bago ko nga pala makalimutan, shout out muna sa kapwa nating content creator dito din sa YouTube na sumusubaybay sa mga vlogs natin. Shout out kay Tito Leo TV. Maraming salamat ka-wonder, naway pagpalain tayo ng may kapal at bibigyan tayo ng maraming subscribers at milyon na views. Malay mo, sumikat tayo at makakolab ko man lang si Bubbles o si Miss Ivana Alawi. O ha? Walang imposible sa nangangarap ka-wonder. Kilala kong kaliskis mo, oy. So ayan mga ka-wonder, ano, dito tayo galing sa Barangay Wawa. At kailangan talagang kung pupunta dun sa Barangay Mahabang Buhangin ay kailangan nakabangka. So, mga ka-wonder, no, andito na tayo ngayon sa Sitio Mahabang Buhangin. Titingnan natin yung kung gaano kalawak yung pinsala ng landslide na dulot ni Tropical Depression Christine. Sisilipin natin. Salamat po. Kuya Will, dito na po ako. Maraming salamat po. So ang sitio na to, mayroon silang
kuryente. Kahit medyo isolated yung sitio na to, at least may kuryente. Dito ba yung daanan? Wala. Linis ng buboy. Anong dati yan? Basketball court, no? Opo. Matamunan ng tubig. Yun yung mga bahay pa. So dito lahat. So ayan mga kawander, ano? Sabi ni Kuya Will kanina, itong basketball court daw ay dati semento lang yan at walang tubig. Pero nung dumating si Tropical Depression Christine, natubigan na. Saan po yung bahay nyo, ma'am? Saan po yung bahay nyo? Ayan po mismo, kulay blue? Okay. So, isa si ma'am sa ano, no? Nakapag-video siya nung kasagsagan ng ano, ng paggagasa ng landslide na to dito, na kung saan kita pa sa video niya yung natangay na bahay. School yan dyan sa taas, ma'am? School? Okay. So mga kawander, ano, dito yung talagang dinaanan ng ano, ng baha, landslide. Hindi rin talaga nahanap, ma'am? So, Yung may K95 ay K9, yung tumahol, kinakal nila. ito kinalkal ito po. Kaya yan nabutas. Hindi ko alam kung gaano kalalim. Kasi nung ako nag-video talaga, yun nakita mo sa video. Saan po kayo nakapwesto yun, ma'am? Pag video nyo. Ito mismong lugar na to, dito po kayo nakabidyo. Kasi yung mga yero pumunta sa akin. Ah, buti nga po. Hindi po napasama yung bahay po ninyo. Mabuti, may lambat kasi. Oo. Kasi aking bakod sumabit. Hindi kumbaga ang baka, hindi biglang pumasok. Kaya gano'n na lang ang reaction ko. Baga pa pumasok. Ano kaya, bakit kaya mabaho ka na? Mabaho ka rin. Baka nga nandito lang malapit Hindi ko yung... lang alam talaga kung bakit mag-isang buwan na. Bakit kung napapansin? Masangsang mo. Saan po yung bahay niya dati po? Yan, may krus dyan. Ay, yung ito po, may krus na yan. Okay. May mga bahay dyan, di ba inanod? So, nag-isang bahay lang po ang naanod? 5. 5. Tapos yung araw, alas 2 kasi nangyayari yun. Kaya, nung nakita ko kasi kanal pa lang, parang may tinuro sa tabi ng bakal. Sabi ko, ala, pangalawa lang may ganito na sa paa. Pangatlo kong tingin, sinilip ko papunta doon, mga bahay naglalakad na. Kung unti-unting humihili. Tapos mga taon. So, hindi mo lang siya nakalabas ng bahay bago... Nakalabas, binalikan niya ang pera. Kaya siya tinangay. Pero kung hindi niya binalikan, Ano pong pangalan niya, ma'am? hindi pa bawal yun. Okay. Rubber, ano? Oo nga, tama po, ma'am. Sige po. Oo. Ipasa Diyos na lang natin yung ano. Opo. Sige, ma'am. Lakad-lakawin ko po doon. Papunta para makita ko po talaga yung ano. Thank you po, ma'am. So, ayun sa kwento ni mama. Ma'am, ano po yung pangalan nila, ma'am? Kayo po. Elisa Asido. Si Ma'am Elisa Isido. Thank you po, Ma'am Elisa. So, ayun sa kwento ni Ma'am Elisa, ano, mga kawander. Yung isang bahay na tangay dito, may kasamang babae na 41 years old daw yun. Hanggang ngayon ay hindi na po nakita yung bangkay niya. Nakalabas na sana siya dun sa bahay niya, kaya lang binalikan niya dahil may pera yata siyang naiwan sa bahay niya. Kaya nung umagasa yung baha, sumama siya dun sa
baha na yun. Ito sa taas mga kawander, ano, may school daw dyan. So nasira din. Medyo mabaho nga. May inaamoy pa tayong mabaho. Hindi lang natin alam kung hayop yan, tao. So kung nakikita nyo kawander, ano, may cross na tinayo sila dito sa may gitna na ito. Ayon kay Ma'am Elisa, dito daw nakatayo yung bahay, yung nasawi. May mga bahay pa dito sa gilid, ano, pero maswerte sila at hindi na pasama yung bahay nila. So ito yung cross na tinayo ng mga residente dito, at dito daw nakatayo dati yung bahay na naanod. So hanggang ngayon mga kawander, ano, bakas mo pa din yung pinsala talaga na dala ng landslide. May mga ibang bahay pa pala dito. Sa kwento din ni Ma'am Elisa, 5 bahay yung na-wash out dito mga kawander. Kaya ng bahay na to. Nasira din talaga. Buti na lang kawander, no, sa kwento ni Ma'am Elisa, 2:00 daw nangyari ng hapon. Kung nangyari yun ng medyo madaling araw at tulog yung mga tao na yun, sa dun sa 5 bahay na naanod, malamang mas marami yung namatay, mas maraming casualty. Dito galing yung tubig mga kawander, ano, yung baha. Siguro dati may creek dito, daanan ng tubig. So kung titingnan nyo mga kawander, may daanan talaga siya. So malamang creek lang ito dati. Kaya lang nung bumuhos yung malakas na ulan, nagdala ito ng maraming tubig, baha. Landslide na rin, may kasama na rin mga lupa, kahoy. Sabi naman ni Kuya Will sa atin, mayroon nga daw, ano, may daanan papunta doon sa bundok. Yung dinaanan natin kanina, yung pumunta tayo doon sa Sitio Paso, yun din ang daanan, kaya lang napakakitid. Kumbaga tao lang talaga ang makakadaan doon. Wala na namang direct, no, na daanan papunta sa Sitio Mabang Buhangin na ito. At yung pinaka madaling access, no, ng transportation na papunta dito sa lugar na to is magbabangka ka. Kung lalakad ka naman, madadaanan mo yung bundok.
So ito yung tinitingnan ko ngayon mga kawander, ano. May school kasi dyan sa taas. At kitang-kita yung nasirang mga pader. So hindi natin alam kung yan din ba ay nasira nung kasagsagan ni Tropical Depression, ano, Christine. Actually mga kawander, ano, dahil walang daan dito, kalsada na papunta dito sa sitio na ito, mahirap linisin to. Hindi makapagpadala ng heavy equipment yung gobyerno natin dito para maglinis, gaya ng mga backhoe. Dami pa ding mga kawayan, yung mga puno, pero putol-putol na. Hindi natin alam kung may nagputol na ba nito, sinadya yung paglinis na to dito, or galing dun sa bundok talaga na pinutol. Yung pagputol sa kahoy na to, ginamitan to ng chainsaw. Hindi naman pwedeng bolo lang ginamit dyan sa pagputol. So ito naman dito sa area na to, may nagsunog na. Siguro daming nakatambak dito dati ng mga kahoy-kahoy para mas mabilis na malinisan siguro. Pinagsunog na nila. So kanina mga kawander, may nakasabay tayong isang lalaki dito na ano, na kinukuha itong mga pwede pang ikalakal na mga gamit. Ayan. Ito yung natira, oh, mga yero. May mga TV pa. Mga bakal. Magandang araw po. Kayo po yung nangangalakal? Oo, kami ho. Oo, dami-dami po yan. Buti itong bahay na to, maganda-ganda, hindi natangay ito. So ang dami ito mga kawander, ano? Yung mga inaanod na mga yero ng bahay, pinagkukuha at kaya kalakal. Sayang din kasi kaysa makikita mo naman dyan nakatambak lang sa isang tabi, kumbaga parang basura pa din siya. Mabutit may nangalakal na at kukunin na yung mga ano na yan, mga bakal-bakal. Tsaka yung mga ibang bagay na pwede pang mapakinabangan na maibenta. Itong bahay na to, lupa din ang loob niya. So yun lang talaga yung pinaka area doon na ano, na natamaan talaga ng landslide. Magandang hapon po tay. Ito nilagyan na ni tatay ng riprap to, maganda to pang ano sa tubig. Doon po ba banda may mga napinsala pa po doon banda? Marami dyan. Oo, sige po. Marami doon. Dito Opo. ko ma'am. Dito po ako dadaan. Thank you po. Sige po. Thank you po kuya. Okay po. So puntahan natin kawander, ano. Meron pa daw dun sa dulo na mga ibang bahay na natabunan din daw yata.
So may creek din dito mga kawander, oh. So yung ibang bahay dito mga kawander, ano, sementado na. Ito may daanan dito. Magandang araw po, makiraan po. Magandang araw po. So, napapansin nyo mga kawander, no? Talagang okay naman yung ibang mga bahay dito. Magandang araw po. Kiraan po. May daan po ba dito? Papunta po doon? Ay, dito po. Sa gilid po. Titingnan ko po yung mga napinsalang mga bahay po. Binablog ko po. Opo. Thank you po. Opo. Salamat po. So, saan yung daanan? May daan ba dito papunta doon? Ah, dito po. Okay, thank you. Titingnan ko lang yung mga bahay doon na napinsala ng ano, baha. Okay. Ito po. Thank you. So maraming mga nakatirang tao talaga dito mga kawander. Saan po kayo kuya? Doon po sa mga napinsala po ng ano, ng baha. Diretso po kayo. Ito po. Ito po. Ako hindi doon naman po. Dulo rin po ako. Ah, okay. Pero butit nagkakuryente po kagad kayo dito, no? Opo. May tubig naman. Kahapon po. Kakapon lang nagkakuryente. May source of water naman pa. Tubig. Ano po? Sa poso po. Sa poso? Opo. Okay. Eh, isang po kayo kuya sakay. Saan po kayo sakay? Sasakay ng? Ng bangka po. Saan po kayo sakay? Doon po kay Kuya Will kanina. Yung nagatid sa akin. Kuya Willie. Oo. Doon ko na. Kaya akong kumagana. Eh, pag balik po, ano, magdala ko po kayo? Titinan ko na lang kung sino yung markila kong bangka. Ano pong oras kayo uwi? Pagkatapos lang itong mag-vlog ako na makita ko yung mga ano, uwi na rin kaagad. Oo po. Ako lang po yung dulo din. Okay. Itatali ko sa naman. Magandang araw po. So, may mga quick talaga dito. Ito, lupa na. Ako naman po kayo si Discobrador. Opo. Nakikita ko din po yung vlog post niya po. Eh, Ito taga saan po kayo mismo? Tagig. Ay, Tagig po ba? Ito po yung pampitong bayan na ito na pinuntahan ko. Nakapunta akong Talisay, Cuenca, Lemery. Naikot ko po lahat yun. Nasa vlog ko po lahat. Ay, talaga naman. So dito ba banda mayroon pang ano na kuya dito? Mayroon pang natabunan na bahay dito? Parang doon pa po. Ay, wala na. Dito po sa parte po namin ito. Dito na lang po. Oo. Pero doon sa bandang ano po, papunto. Sitio Paso. Ano po. Pa Sitio Paso po. Eh, doon po talaga malala sa Sitio Paso po. Galing ako doon kanina. Ay, doon po sa Sitio Paso. Oo. Ano Pero to? dito po sa may puntod po. Ano po, rin ang aming... Daycare? Oo po, daycare center. Itong nasira nitong nakaraan lang din? Opo. Ah, okay.
Nung Nasira. Christine po. So, hanggang dito na lang siguro, no? Opo. Pero dito po sa amin ito eh, Meron din. meron po. Oo. Sige po. Pupunta na lang ako dyan. Videoin ko po muna itong ano. Thank you ah. So, itong daycare center, oh. Nasira talaga mga kawander. Bumigay na yung mga semento nito. So madaming mga tao dito kawander, ano, sa lugar na ito. Sitio Mabang, Buhangin. Kinakalawang na rin pala itong mga bakal na to. So yung damage na talaga mostly dyan sa baba. Dito pa rin, oh, nakatambak pa din tong mga lupa dito at mga troso na dala ng landslide. So galing dito mismo. Ayan. So may daanan talaga ng tubig dito. So tamaan talaga tong daycare nila. Malamang dati dito siguro ay may creek. Maliit lang na daanan ng tubig. Ito, bahay din ito. Siguro nasira din nung kasagsagan ni Christine. Yan, kung napansin nyo, no, gilid na ito ng bundok mga kawander. Ito, may natangay pang yero. Siguro galing doon sa bahay na yun. Ito, bahay dito. Malubha ding natamaan to. So isipin nyo tong bahay na to kawander, oh. Kahit sementado to, pagkagasa ng landslide na galing dito sa taas ng bundok, sira. Kitang kita, oh, kinalbo talaga. So itong spot na to, delikado to. Pwedeng bumigay ulit yung lupa na to, oh, mga kawander. So ito yung mismo tinamaan na bahay. Ayan, oh. Basak ang simento, oh. May mga tabla dito. Tanggal pati mga bubong. Yun yung isang disadvantage mga kawander, ano? Pag yung bahay mo ay katabing-katabi mismo ng isang bundok, may possibility talaga na pwedeng gumuho pag malakas ang ulan. Magandang hapon po, Nay. May mga bahay pa po ba doon na ano, Nay? Na nasira? Saan po yung daanan? Dito naman, dito ka baba. Ah, pwede po.
Ito po yung bahay po ninyo, Tunay. Ay, nasira na. Wala na akong natira. Inaray na at muntik pa akong matay ang aking anak diyan. Nakita ko po yung gumuhong lupa dyan, oh. Ito pong bundok na to, pwedeng gumuhong ulit. Eh, pwede pa ho. Oo nga, eh. Nakakatakot. Talagang hindi naman po pwedeng gumuho pa uli. Kaya hindi na po pwedeng stayhan na Opo. Itaas sa aming aray. halimbawang babae pa, hindi na po pwedeng. Opo. Tayo ay pwede lang yung ano. Buti nga po nung dumating si Bagyong Pipito ay hindi na dumirekta dito po. Hindi ko dumaan. Baka wala na siguro ito. Kaya nga po eh. Ayan oh, nasira talaga. Sira lahat yan. Sayang yung pinagpagura at pinagpagurang pagpapatayo ng bahay ay. Wala pa kahirap. Sa gitna, kinain ng... Ay, oo nga, ito yung may buo. Ay, nakakatakot na rin. Opo. Hindi na safe. Hindi na safe itong aming ito para pwestuhan pa ulit namin na sabi itong matagalan. Opo. Wala po kayong balak na lumipat? Wala pa yung pa. Ay, bahala po namin lumipat. Ang problema po namin, Yung kung lilipatan? baka na lang ang makalipat. Oo. Ay, wala naman lilipatan pa. Po. Sige po. Meron pa po dyan? Sige po. Marami pa po. Kuya, Sige po, salamat po. Ikutan ko po muna. tignan niyo pati dagat. Okay. Ano nangyari sa amin, dagat? Dagat sa bundok. Tagpo. Sige po. Kami. Salamat po. Ako dyan yung mabababa na natubad yung kuya, no? Nga. Wala na. Dati wala po tong tubig, ano? Ako, wala kuya yan. Ay, kita mo ngayon, nandito na yung tubig ng talong. So, ayan, ito yung bandang likod. Kita na yung, ano talaga, oh. Yan sa may posting yung panahon. Okay, sige po. Po. Yan, i-vlog niyo yung tayo yung dyan. Ito nga po eh. Ito po ano yata to, no? Baboy, sa baboy po ito. Nasira din yung kural ng baboy. Okay. So hindi lang hindi lang mga bahay kawanderin na pinsala. Pati yung bangka nila na ginagamit nila sa pangkabuhayan nila nasira din. Tingnan niyo to kawander, oh. Dito galing sa bundok na to. Yung mga lupa. So ito mismo katabi ng bundok tong mga kawander, no? Itong dinadaanan natin. So hindi talaga safe kung maglalagay ka ng bahay o magpapatayo ka ng bahay sa gilid ng bundok. So far may makeshift na kawayan dito na daanan. Pwede naman daanan natin. Kailangan magaling tayo mag-balance. Kaluluwa ni Carlos Yulo, sumanib ka sa akin para hindi ako matumba. Kaluluwa talaga, buhay pa si Carlos Yulo, no?
Ito. Grabe ang lawak ng ano na to, oh. So, tingnan nyo to, ka-wonder. Galing dun sa bundok na yun, sa taas. Ayan, oh. Ang laki ng puno na to, natangay, oh. Itong bundok na lupa na to, mga ka-wonder, no? Ang laki ng possibility na guguho ulit ito pagka nagkaroon ulit ng malakas na pag-ulan. Doon galing sa bundok, oh. Ito po mga kawayan. Ang ganda pa naman ng ano na to, oh. Siguro ito ay ano, daungan ng bangka. Sira talaga. Itong bangka, oh, sira na. So, may mga bahay pa pala dito banda. Ayan, may mga punong nabali yung sanga. Puno ng mangga. Magandang hapon po. May nakapinsala pa po ba doon banda? Ayan po. Ang lawak din pala. Hanggang dito, oh. Yung mga naandun na kahoy. Magandang araw po, nanay. Pakiraan po. Opo. So hanggang dito may mga bahay pa. Magandang hapon po, nay. Nagba-vlog po ako, nay. Titinan ko po yung mga lawak ng pinsala po ng ano, landslide. Hanggang dito po pala, ano, natumba tong puno ng mangga. Lawak, oh. Nasira yung mga bangka.
Ano? So yung damage niya. Damay, hindi lang bahay, no? Pati yung pangkabuhayan, mga kawander, ano? Pangkabuhayan ng ating mga mangingisda dito sa gilid ng ano na to, kawander. Hello po, magandang hapon po. Uy, parang may daanan dyan po. May bahay pong papunta doon. Ah, kaya pala. Ito po yung dinaanan ng landslide. Ito po? Sige nga po. Itong tambak na ito, itong galing sa itaas. Sit. Na landslide. Yun yung tunay na flooring. Oo. Hinukay lang yan. So, mga isang talampakan din po ito, ano? Ako, dito na ano. Hanggang dito yan. Doon po dumaan. Diyan sa gilid ng bahay na yan. Yung mga puno ng saging, dito na papunta. Kasi po, kaya dito nang daan, naharangan ng troso doon sa tamang daanan ng baha. Kayo po yung walang balak na lumipat po, nanay? Bay, wala naman ng revocation binibigay eh. Kaya nga po, ano? Sige po, at talagang pag mapanood nila tong video na to at makita po nila yung sitwasyon po ninyo dito. At baka... dapat makita lang pamahalaan talaga yung ni President Bongbong. Opo. Sana mabigyan kayo ng relocation na ano, kasi hindi na po siya talaga ano. Nakita ko po yung bundok, lalo na dito, talagang unsafe na siya na ano pa. Napakadelikado na po talaga. Sige po nanay, ikot po ako hanggang doon po. Titingin-tingin din po ako dito. Salamat po nanay. So mga kawander, ano, iisa yung hinihiling ng mga residente dito, lalo na yung mga naapektuhan ng ano, ng landslide na to, kawander, na sana mabigyan sila ng relocation site. Kasi hindi na safe eh. Pwede kasi itong landslide na to maulit ito uli. Pag maulit ito, delikado na, baka sa susunod madaling araw mangyari. Baka hindi lang bahay ang mawawala, pati buhay na ng maraming tao. Ayan, hanggang dito oh. So may mga malaking bahay pa dito, no? Ito yung dinaanan. Magandang araw po. Ate, may daanan pa ba yan papunta doon? Opo. Di, lalakad lang po ako. Titinan ko lang po yung damage ng ano po, landslide. Ha? Tagig po ako, vlogger po ako. Tagig, taga-Tagig ako. Mag-isa lang po kaya? Yes po. Saan po kailangan sakay? Kay Kuya Willie po. Opo. May daan po ba dito? Opo. May mga bahay pa ba din dyan? Apektado ng ano? May pa? Salamat. Titingin-tingin ako. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po, tatay. Ito na po ba yung huling bahay dito? Meron pa po doon? Yung mga natabunan po ng ano, natamaan po ng landslide. Oh, so dito wala na po banda masyado? Wala na, okay. Mga kawander, may napansin ako. Kung yun ngang mga bayan na very accessible sa mga main highways gaya ng napuntahan nating bayan ng Laurel at Barangay Tubigan sa Lemery ay napakabagal ng clearing operations, what more na itong mga lugar na wala pang kalsada. Ingat tayo sa pagbili ng lupa o property na nasa gilid ng mga bundok. Oo nga't maganda ang view, pero ang laki ng possibility na ang ganitong mga lugar ay magkaka-landslide. Nananawagan ako sa mga sangay ng gobyerno natin, lalo na mga nasa National Housing Authority, na tulungan yung mga kababayan natin dito sa Batangas na nasalanta ng landslide na mabigyan sila ng relocation site. Siyempre, di rin naman kasalanan ng gobyerno natin ang ganitong mga sakuna at di nila saklaw ang desisyon ng mga mamamayan kung saan nila gusto magpatayo ng bahay. Kung sa tingin natin na di agad makatulong ang gobyerno natin
natin, siguro yung mga may bahay sa gilid ng bundok ay magkusa na rin maghanap ng lugar na safe na malipatan. O hanggang sa susunod mga ka-wonder, huwag niyong kalimutan mag-like, share at mag-subscribe sa channel natin.